Ibig sabihin, lahat na nandito ngayon, you are all officially children of God. You are the people the Lord redeemed and forgiven. Amen. Hello. Hallelujah. Alam niyo, when I saw that video, hindi ko mapigilang hindi umiyak. Kasi nga naman, look what the Lord has done in my life. Ako lang personally, kung wala, siguro hindi ako pinakailaman ng Panginoon ng buhay ko, I would not be here. I would not have a beautiful family. Hindi ako nakapag-asawa ng kagaya ni PL. Hindi dahil swinerte ako, hindi dahil magaling ako pumili, but it is all because of what the Lord has done. And I know kayo din, you have your own story to tell. Iba rin ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Hindi man plansyado ang buhay natin lahat ngayon, wala ditong walang problema, abnormal pag walang problema. Hindi ibig sabihin, Kristiyano na tayo, wala na tayong mga pagsubok at hindi na tayo masasaktan, wala nang makakatalo sa atin. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Christianity. Christianity is all about tests and victories. Kaya ka may tagumpay kasi meron kang pinagnaanan. Napaka-boring ng buhay, Kristiyano, nang walang problema. Para saan ang pananampalataya natin kung wala tayong mga pinagdadaanang mga problema? Amen? Kaya huwag kayong magtaka pag meron mga pagsubok na dumadating sa iyong buhay. Kung kailan naman nagsisimba, kung kailan naman Kristiyano na ako, kailan naman nagsiserve na ako sa Panginoon. Ulit-ulit na nga namin sinasabi yan, di ba? Huwag kayong magtaka. Kasi dyan natin makikita kung paano tayo iaahon ng Panginoon. Makikita natin ang kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Habang piniplay yung music kanina na ano ko sa aking paningin, si Ate Len. Ay, Diyos ko. Kung ganyang pagsubok ng mga pinagdaanan niya, ang nagdaanan ninyo, ewan ko kung nandito pa kayo ngayon. Ilang ulit na yung nadisgrasya? Ilang ulit na dapat hindi na natin siya kasama ngayon? Ngayon may pinagdadaanan pa rin sa yung kanyang mata. At ibang-iba na yung kanyang, sabi ko, parang ibang-iba na si Ate Len ngayon. Mahinhin na. Mahinhin na. But I am so amazed sa goodness ni Lord sa buhay niya. Marami kasi akong alam eh. Hindi sobrang. Malapit sa akin si Ate Len. Hindi nyo alam kung ano yung mga hirap na kanyang pinagdaanan. Lapit ko Hindi ko rin alam kung ano mga pinagdadaanan nyo ngayon sa buhay. But one thing is for sure, dahil tayo na kay Kristo na, hindi nyo rin maitatanggi ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa inyo. Because God never promised us a perfect life here on earth. Kaya yung mga naghahanap ng perfect husband, ay nako, good luck sa inyo. Basta si Pastor Henry, tsaka si PN na yung huli eh. Kung pag-uusapan lang natin ang mga problema ninyo, medyo marami tayong mapag-uusapan. Halimbawa, isa-isayin ko kayo, anong pinagdadaanan nyo ngayon? Ba, siguro abot tayo dito ng maghapon, di ba?
Tama? Pero pag pinag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon sa inyo, isa-isahin natin, isa-isa kayo, hindi ko alam kung kailan tayo matatapos. Amen. Amen? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, tungkol sa ating mga buhay. Hindi na yung buhay na dati nating buhay, pero buhay ngayon natin na nakay Kristo na tayo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, when anyone belongs to Christ, sino dito who belongs to Christ now? Lahat tayo, amen. When anyone belongs to Christ, they become a new person. Their old way of life has gone. Ang luma niyang buhay, ang luma niyang pagkatao ay wala na. Andyan pa ba? Baka may mga multo pang wala na. Kung ikaw ay tunay na nakay Kristo, their new life has begun. At ang bagong buhay na yon ay hindi natatapos sa isang araw lamang. Araw-araw pa rin tayong binabago ng Panginoon. It doesn't matter kung gaano na kayo katagal na Kristiyano o kung kayo'y mga pastor na kagaya namin. Mas masakit nga mamalo si Lord sa amin eh. Kasi siyempre may responsibility. Iba yung responsibility and accountability namin kasi kami nangangaral. Pero kami patuloy pa rin binabago ng Panginoon. Gaya ninyo. Ang tanong, nagpapabago ba kayo kay Lord? Oh, lakas na eh. Hallelujah. Praise the Lord. Kung merong taong gagawa ng kwento ninyo sa buhay, halimbawa, si Pastor Henry. Pastor Henry, kung merong magsusulat ng iyong buhay, siyempre, di mo pa alam ang ending. Siya na rin gagawa ng ending. Kanina mo ipapasulat? Sabi niya, parang ayoko yata. Di ba ayaw natin ipagkatiwala lang kung kani-kanino yung kwento ng ating buhay? Baka mamaya kung ano-ano pagsusulat. At sa paggagawa ng ending, baka mamaya nung ending ang gawin nito sa akin. Although sinasabi natin na tayo ang gumagawa ng... Naniniwala ba kayo tayo ang gumagawa ng ating kapalaran? No. Sabi sa Bible, all the days of our lives are written in His book. Alam niya na ang umpisa at ending mo. Dahil meron nga siyang plano sa bawat isa sa atin. But, it will only happen, the ending na gusto ni Lord para sa iyo will only happen kung ikaw ay sumusunod. Hindi totoong ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Ang totoo, ikaw ang sisira ng sarili mong kapalaran. At mapapatunayan natin yan ngayon. Merong sino makakahula nitong quote na to, sabi, your story may not have a happy beginning, but it does not make you who you are. It is who you choose to be. Alam niyo yung movie na yan? Sa Kung Fu Panda. Sino nakapanood nun? Kung Fu Panda 2. Yung panda, gusto niyang malaman kung sino ba ang kanyang mga magulang. Kasi ampun lang siya, at ang nag-ampun sa kanya, isang gansa. Pero mo panda, tapos ang tatay niya, gansa. Tapos sabi niya, alam ko na, ampun ako. Paano mo nalaman? Anong gansa? Anong clue? And then, na-discover niya kung ano talaga yung malungkot pala at masalimot ang kanyang kasaysayan kung bakit siya napunta doon sa kanyang tatay-tatayan. Parang hindi niya matanggap.
Pero sabi sa kanya ng isang matalino at matandang, hindi ko alam ano bang hayop yun. At sabi sa kanya, meron yata ako ng picture, no? Hindi po. Yung, ano ba yan? Ano bang hayop yan? Hindi ko malaman kung Ram. Sabi niya, maaring hindi naging maganda ang iyong umpisa, pero ang importante, kung anong gusto, who you choose to be. Hindi ba totoo naman? Ganyan ang ating mga umpisa nung wala pa tayo kay Kristo. Amen? Maari yung ating past ay madilim, magulo, masalimuot, masakit, nakakahiya, nakakadiri, o kakilakilabot. Kahit ano pa yung past na yan, salamat sa Panginoon, hindi na tayo yun. When we accepted the Lord Jesus and we receive His forgiveness, and the Lord has given us a new identity. We are now a new creation. We have now a new purpose in life. Wala na yon. Pag tinitignan tayo ng Panginoon, hindi niya na nakikita yung ating past. Kaya, kung dati kayong matataray, ngayong kay Kristo na kayo, hindi na kayo nakikita ni Lord na matataray, kundi maaamong mga tupa. Hindi malaman kung mag-i-amen o ano. Amen? Dati pumunta tayo dito, yung pagkakaiba ba na, nung pumunta tayo dito sa Singapore, ang papayat natin. Tapos ang iitim natin. Tapos kung ang itsura natin, mga mukhang hindi talaga maliligawan eh. Pero nung medyo tumagal-tagal na tayo, hindi na nga tayo makakilala pag nauwi tayo sa Pilipinas. Yung mga ganyong klaseng transformation ba, yung talagang ibang-iba. Ako din hindi ganito kaputi. Kung nakita niyo ako noon, hindi ko maintindihan ba't nagustuhan ako ni PL. Kaitin ko talaga. Yes. Ang tawag sa kanyang high school negra. Black horse. Pero ngayon naman, medyo malinaw-linaw. Nakikita niyo naman ako. At medyo lumusog-lusog na rin kasi sobrang payat talaga ako nun. Hindi lang yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Panginoon, it's even greater than that. Pero ibig ko sabihin, yung pagkakaiba ay sadyang ibang-iba. Kaya pag nakikita niyo pa rin yung sarili niyo na parang gaya ng dati, may problema ka. Pero hindi naman namin problema yan. Problema niyo ni Lord yan. Ngayon na kay Kristo na tayo, makikita natin ang bilyang-milyan ng layo ng ating pagkatao noon, ngayon, kung sino tayo ngayon. Amen? At masasabi natin na that was my life before Jesus. Na hindi ko na halos makilala kung sino yun. That was my life before Jesus. Now I'm forgiven, I'm redeemed, and I'm being transformed every day. Amen? Kaya importante yung water baptism because it symbolizes the death of your old self. And you are being resurrected just as Jesus was resurrected from the dead. And now, you have a new life in Christ. Ang tanong, kamusta na ang mga buhay natin ngayon na kay Kristo? Sa dami na ng mga na-preach namin dito, ninyong mga pastor, at ngayon nabibilang na yung mga linggo ng ating pagsasama-sama dito sa Katong, lilipat na tayo sa January sa Orchard, at ano na yun, hindi na, iba na yung setting kasi combine na tayo with all the other different services. Napaisip ako, ano ba ang gusto kong maging pabaon namin sa aming mga congregation? Hindi naman tayo maghihiwa-hiwalay, but ibig ko sabihin, hindi na ganito ang setup natin.
Siguro ako personally, kung tatanungin ako, ang gusto ko na maingatan natin yung ating mga testimony. Na makita pa rin namin ang bawat isa sa inyo na lumalago sa Panginoon. Tumatatag sa Panginoon. At nagkakaroon ng passion to really not just serve the Lord, but to live your life for Jesus. Makita lang namin na ganun kayo. Parang nagawa na namin ang dapat namin gawin bilang mga pastor. And so, today, nais kong pag-isipan natin mabuti at makita natin yung halaga. Bakit mahalaga itong bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon? Kung ngayon kaya nating sabihin, that was my life before I met Jesus. One day, tandaan niyo to, haharap tayo sa Panginoon. At maririnig natin uli yung linyang yon. But this time, ang Diyos ang magsasabi sa atin ng this was your life. At yan ang title natin sa araw na ito, this was your life. Because one day, we will all face the Lord in the judgment seat of Christ. Iba ito sa great white throne judgment kung saan God will judge the sinners at sila ay mapaparusahan sa kanilang hindi paniniwala sa ating Panginoon. Tatapon sila sa impyerno. But the judgment seat of Christ, ito yung panahon na ang mga Kristiyano, ang mga believers of the Lord Jesus Christ, those who have been forgiven and redeemed, haharap tayo isa-isa sa Panginoon. At magbibigay sulit tayo ng bagong buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. So, ibig sabihin, yung mga buhay niyo ngayon, yan ang bibigay ninyong sulit sa harap ng Panginoon. Isa-isa tayo. So, the title of our message is, This Was Your Life. At ang unang point natin is, who is writing your story? Noon, kasalanan ang sumusulat ng ating kwento ng buhay. Noon, tayo ang may hawak ng ballpen ng ating buhay. We live our lives just as we want to. But now that we are in Christ, dapat na kanino na ang ballpen? Dapat sino na ang nagdadrive? Dapat sino na nasa trono ng ating mga puso? Ang tanong ko sa inyo, gaano yan katotoo sa inyo ngayon? Nakakatakot kasi P-bless, magpakabait ng gusto. Baka sabihin nila, uy, ang bait-bait mo na, makunin ka na ni Lord. Bait-baitan. Si ate, bait-baitan lang pala. Ang tanong, sino ang sumusulat ng ating buhay ngayon? Ang ibig sabihin, sa bawat desisyon, every moment of the day, every breath we take, do we really honor the Lord? Hinihingi ba natin ang paspas ng Panginoon sa mga desisyon natin sa buhay? Lord, iwan ko ba tong amo ko to? Tsatsagaan ko ba si amo? Iwan ko ba ang asawa ko? Tsatsagaan ko pa ba ang asawa ko? Lord, magsisimba pa ba ako? Lord, magta-tithes and offering ba ako? Lord, patatawarin ko ba kasi hindi nagbayad ng utang? Ako naman 10 years na, patawarin mo na, hindi na talaga magbabayad yan. Sa bawat maliliit na desisyon, kasama ba si Lord sa buhay? Sa iyong pagdidesisyon? Hindi lang siya yung pang big event. But the little things, the everyday choices we make. Mumura ba ako kasi nasaktan ako na gaganti ba ako? Sino ang sumusulat ng buhay natin ngayon? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's
God's workmanship. Dito sa version na to, God has made us what we are. And in our union with Jesus Christ, He has created us for a life of good deeds which He has already prepared for us to do. Ibig sabihin, yung alam mong mabubuting gawa, hindi yan yung sinasabi ni Lord na inihanda niya na gagawin mo ngayon na naka-Kristo ka na. Meron na siyang inihandang mabubuting gawa na kailangan nating gawin. Nakukuha niyo ba? Kaya hindi sapat yung sinasabi nating mabait ako, wala akong inaapakan na tao. So ang tanong natin ngayon, sino ba talaga ang in control sa buhay mo? Sabi kasi nung asawa ko, wag na ako magsimba dyan eh. Sabi kasi nung asawa ko, wag na muna tayong mangtay. Sino ang may control sa buhay natin ngayon? Waray talaga ako, talagang palaban talaga ako. Hindi ako nagpapaape. Eh sabi ni Lord, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Eh ano man tawag doon? Pero yun ang sabi ni Jesus. O di hindi God is in control of your life. God is not writing your story. Ikaw pa rin nakikipag-agawan ka pa rin ng ballpen kay Lord. Kaya ang challenge natin today, stop trying to write your story. Nanggaling ka na dyan bago mo natagpuan si Jesus. At di nagkalensi-lensi lang ang buhay mo, di ba? Wala namang nangyaring matino. So, huwag mo nang agawin ng ballpen kay Lord. Para pag sinabi ni Lord one day, this was your life, gusto mong makita, hindi ka mahihiya kay Lord. Diyos ko, nakakahiya naman yung buhay ko pala. Diyos ko, Lord. Ay, naku po, nakakahiya naman. Ikaw na nga lang at si Lord yung nandun, nahiya ka pa ng todo. Pero pag nakita mo ang buhay mo, pag binayaan mo si Lord ang magsulat ng buhay mo, you will see a story of obedience. You will see a story of faith and testimony. Sabi nung kanta, living, breathing, walking, testimony, buhay na patotoo. Kaya pag may isang kaso, pinatay yung witness, wala na. Talo na yung kaso. Dapat tayo, we are a living witness ng ating Panginoon. Hindi tayo haharap sa Panginoon na namatay na yung testimony natin. Dahil huminto tayo sa gitna, hindi natin tinapos. Amen? And number 2, how is your story going right now? Kamusta naman? Patuwid pa ba? O gumawa ka na ng flyover? Nagpakontrata ka na? May mga shortcut ka nang ginawa? What are you doing with your life today? Ang buhay mo ba nauubos na lamang sa pagtatrabaho? Merong bang portion si Lord sa buhay mo na ipinagkakaloob mo para sa Kanya? Are you serving the Lord today? And I'm not just talking about the ministries. Paglabas nyo ng pinto, may ministry pa rin kayo sa labas. You are still a living witness ng Panginoon. Nape-bless ba yung mga nakakatabi mo? Sa bus? O ikaw pa yung nakakapag-unahan umupo? Yung mga anak ko, pag sa bus talagang binabantayan ko pag merong patatayin ko talaga. Gusto kong ma-instill sa kanila. Tayo, are we aware kung sino tayo ngayon? O nakikipag-away-away din tayo sa labas, sa Lucky Plaza? Ay, hindi naman privilege sa Facebook lang. Nakakaya naman sa Lucky Plaza. Hindi naman kami ganun sa Facebook lang. Hinahide niyo lang yung mga pastor niyo.
Kamusta ang buhay Kristiyano natin? Pausad ba? O ang tagal nyo lang nandyan sa baba, wala pa rin nagbago, wala pa rin inasenso? Meron bang iniahon ng inyong buhay Kristiyano? Hindi usapan to kung gaano na kayo katagal sa Panginoon. Pero kung gaano kayo ka-passionate to obey the Lord. Di ba, parang pag titignan ko, parang mga blanco yung mga mukha ninyo. Sabi sa Revelations 12:11, they defeated the enemy, they defeated him by the blood of the Lamb and by the power of their testimony. Paano ba tayo mananagumpay sa ating buhay Kristiyano? Dalawang bagay lang. By the blood of the Lamb. Kasi lahat ay pinanagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? At ang pangalawa, the power of our testimony. Kaya kung sira ang testimony mo, talagang soplak ang Christian life mo. Naiintindihan niyo ba mga anak? Ibig sabihin, pangalagaan niyo ang inyong pangalan na may nakakabit, Christian. Pastor Henry, Christian. Your testimony, yan lang ang dala-dala mo pagharap mo sa Panginoon one day. The blood that has forgiven you of your sins and your testimony. Hindi sapat para sa Panginoon na tayo iniligtas lamang at pinatawad. Nais niya pagdating natin doon, meron tayong matanggap na reward. Hindi tayo makakatanggap ng reward kung sira-sira ang ating testimony. Ano ulit ang dalawang bagay para tayo, pag tayo humarap sa Panginoon? The blood of Jesus, the blood of the Lamb, and your testimony. Pag tinanong ka, anong karapatan mo, Pastor Henry, para pumasok sa kaharian ng Diyos at tumanggap ng mga reward? Dalawa lang ang sasagutin ni Pastor Henry. I have the blood of Jesus in me and I have my testimony. Kaya kailangan we examine ourselves daily. Kung tayo ba, ang buhay ba natin, ang isip natin, ang pananalita natin, ang ginagawa natin, ang mga pinupuntahan natin ay nakakalugod sa Panginoon. Di ba galit na galit nga tayo sa mga politicians natin sa Philippines kasi sirang-sira ang pangalan ng Pilipinas kahit saan ka magpunta. Hiyang-hiya kayo sa mga amo ninyo pag napapanood ang news tungkol sa Pilipinas. Lalo kayong mahiya pag hindi nyo nabibigyan ng hustisya ang pangalan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Puro tayo, galit tayo kay BBM, galit tayo kay ganito. Kamusta naman ang buhay Kristiyano mo, kapatid? Mas madali kasing mag-judge ng iba kaysa yung tignan mo yung sarili mo sa salamin. Makita mo talaga. Kaya tigilan yung kakabantay sa mga politiko kung ang sarili nyo naman na hindi nyo nakikita yung testimony ninyo na. Amen? Last point. Are you living today with that day in mind? Yung sinasabi ko kanina, isang araw haharap tayo sa Panginoon at magbibigay sulit tayo, hindi ng ating lumang buhay, kundi ng bagong buhay na pinagkatiwala niya sa atin. Tayo ba ngayon ay namumuhay, aware tayo ng araw na yon? Kasi kung alam natin yon, I think magkakaroon tayo ng awareness every day na dapat maging karapat-dapat ako dun sa araw na yun. Hindi ka na mag-iisip na magloko. Titignan ko lang kasi yung asawa ko nang bababae dun. Titignan ko lang para makaganda. Pinabahira natin ang testimony ng ating buhay. Nakukuha niyo ba?
Yung para bang nag-ipon ka ng milyon-milyon para pagdating ng 50 ko, magre-retire na ako kasi meron akong 1 milyon doon. Kaya kailangan magtitipid ako ngayon. Kasi iniisip mo yung araw na darating na yun, di ba? Kaya gagawin mo yung dapat mong gawin para pagdating doon, meron talaga mangyari yun. Ganun din sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo forever dito sa lupa. One day, sabi sa Bible, it is appointed for a man to die. At tayo'y haharap sa Panginoon. Magbibigay sulit tayo sa buhay na binigay niya sa atin. Anong ginawa mo ngayon sa buhay mo? Makikita mo na parang movie ang iyong buhay at makikita, ay, nakakahiya. Anong ginagawa ko pag walang tao? Anong mga pinapanood ko pag wala akong kasama sa kwarto? Sino-sino ba ang mga pinagkakausap ko? Makikita mo. Ang sarap manood ng buhay ng ibang tao, pero pag buhay mo na ang pinanood, ano kaya tayo mag-cringe o tayo ay confidently we will face the Lord because we have treasured the testimony. Amen? This was your life. Tapos na. Wala ka nang magagawa kasi this was your life. Past tense na. Nire-review na lang kung karapat-dapat ka sa mga reward sa langit. Amen? Gusto niyo ba ng reward sa langit? Tablay naman. Pag sabi ko, gusto niyo ba ng 50 million? Di lang naya. Kayo, kung di ko sinabi yon, I'm sure maraming sisigaw, gusto ko. Yung 100 nga lang ni si, pinag-interesan niyo pa eh. Sabi, ayaw mo pala ng 100, sa amin na lang. Pero gusto niyo ba ng reward sa heaven? Doon na yung forever natin. Everything we have here is just temporary. Amen? Sabi sa Romans 14:12, each of us will give an account of ourselves to God. And in 1 Corinthians chapter 3, verse 14 to 15, at ang bawat tao, ang bawat isa sa atin, lahat ng ating ginawa na sinasabi natin para kay Kristo, yung buhay natin na sinasabi natin buhay Kristiyano, padadaanin niya sa apoy, at pag ito'y nasunog, ibig sabihin hindi ka totoo, hindi mo ma-receive yung reward. Sayang naman. Pera na naging bato pa. Amen? And so as my conclusion, again, sabi nung story, sa Kung Fu Panda, your story may not have a happy beginning. It is who you choose to be. At sa Bible, bilang Kristiyano, wala tayong ibang pinipilit na sundan at gayahin kundi ang ating Panginoong Jesus. We want to become more and more like Jesus. Hindi tayo magiging si Jesus, but we want to become more and more like Him. Kaya ingatan natin ang ating mga testimony because one day, makikita natin ating mga buhay, sasabihin ng Panginoon, you know what's important sa atin? Ang ating obedience and faithfulness. Kaya sabi ni Lord, well done, good and faithful servant. Hindi niya titingnan anong natapos mo, ano bang naging trabaho mo nung ikaw ay nasa lupa. Ang titingnan niya ang inyong pagsunod at inyong katapatan sa Panginoon. It's my prayer bilang inyong mga pastor na tuluyan na nating iwanan ang nakaraan. Our old life. And let us walk this new life that God has given us with total surrender and faithfulness. Marami rin pagkakataon na parang, ayoko na yata, nakakapagod na rin. Pero pag inisip ko, ano ang magiging buhay ko?
Pag tinigil ko ang pagsunod sa Panginoon, hindi ko na mawari kung anong mangyayari sa akin pag ako'y lumayo pa sa Panginoon. You know, people can leave you, people can fail you. You will get hurt many times in this life. But my advice, don't walk away from God. Stay close to God. Keep following Jesus. Mahirap, oo. Pero saan ka pa pupunta kung di ka susunod kay Kristo? Lilipat tayo sa January. Hindi ko alam sino sa inyo ang mga sasama. Baka yung iba na lang ako simbahan. O iba na lang ako. It's up to you. It's your choice. Ang panalangin namin, saan man kayo makarating, magpatuloy kayo sa Panginoon. Ingatan ang inyong testimony. Remember, hindi na mababago ang ginawa ni Kristo para sa atin. We are forgiven. Done deal. It is sealed forever. We have been redeemed. It is sealed forever. It's a done deal. But the testimony, we must treasure it. We must take care of our testimony. Tayo ang taya doon. Ginawa na ng Panginoon ang isang bagay na hindi natin magagawa. Tayo'y patawarin at bigyan ng bagong buhay. But the testimony, living, buhay, breathing. Siyempre, kailangan buhay, humihinga. And walking testimony. Amen? So that one day when we face God, hindi tayo mahiya pag sinabi ng Panginoon, this was your life. Amen? Tayo lahat ay tumayo. And I want you all to close your eyes.